Hello, hello. Good day mga ka-ukit. Video na to is para sa mga newbie na kakabuo pa lang ng kanilang machine. Lightburn optimization tayo para makapagsimula na. So, first step, open natin yung Lightburn. Pala, madali ang ano lang to. Madali ang tutorial kasi palobat na yung laptop and walang kuryente. So, yun. Pag na-open na natin yung Lightburn, kung hindi pa na-activate yung free trial, activate lang natin. Dito siya. Kita nyo dito, merong activate trial. And after that, think dito. Dito sa device, find my laser. Then, follow na lang natin yung on-screen prompt. Yan, on-screen directions. Next lang natin yan. Pag natapos to, makikita nyo dito yung yung machine nyo. Mapa-find. Mahanap niya. Ayan. Then, click nyo lang yung andito. 400 by 400 yun. Then, add device. Tapos, follow nyo na lang yung on-screen instructions uli. Tapos, ayan. Pagkatapos nun, mag-appear siya dito. Click nyo lang, then, ayan. Select nyo yung laser nyo. Then, okay. Tapos, pag paired na siya, magkakaroon dito ng ready. And sa console naman, dito, pag may nakita ng okay, ayan, paired na siya. Tapos makikita nyo dito kung aling port yung pinag-connectan nyo, yung mga USB port nyo, magka-appear din dito. And every time na magko-connect kayo and hindi siya nag-auto-pair, auto-connect, click nyo lang dito and click nyo yung port dito. Ayan. Makikita nyo kasi ito, pag dinisconnect nyo yung USB cord sa port na pinaglagyan nyo, mawawala siya. Ayan, yun yung yung technique. Mawawala. Kunwari, pag tinanggal ko is nawala yung COM3, that just mean na dun yung yung port na pipiliin nyo every time na i-connect nyo. And pag binalik nyo na, ayan, babalik yung COM3. Ayan. Hindi kasi ako makakonect sa sa laser ngayon kasi walang kuryente. So, ang next naman is punta tayo dito sa gear icon. Tapos, yung default niya nakaset to millimeter per second. So, ito, ibahin natin. Click natin to, mm per minute, millimeter per minute, and ito, essential din to. Gawin nating 10 millimeter. Ayan, papakita ko kung anong use niyan mamaya. Then, click lang natin okay. Next naman, dito sa tabi niya is yung wrench, and basta wrench icon na lang. Ang una nating isa-set, ito naka-off kasi siya. Pag bago pa lang, ito, enable laser fire button. Yan. Click lang natin. Then, ito, naka-disable din to. Enable lang din natin laser on framing. Tapos, ito, set natin yung digits dito into, yan, 1% or 0.50. Pero okay lang yan, 1%. Hindi nakakasunog yan. And check nyo rin dito kung yung SMax value niya is 1000 para ma-maximize natin yung power ng laser natin. And ito, pag may air assist, set natin to M7. Then wala na ba? Ito, fast white space scan. I think discuss ko to sa isang video. Papyawan na lang natin next. Kung gusto niyo malaman. Pero ang use nito, kunwari, meron tayong mga design dito sa workspace natin, Algo. Ayan. Algo. Fill. Then, paramihin lang natin. Ayan. So, ito kasi, di ba may space dito? Kaya, yung engraving time natin is, excuse me, napapabagal kasi merong white space dito. Ayan. 2012. Ayan. 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 Naka-on na siya, 3K. Ito, pwede natin gamitin to sa mga 5 watts, 10 watts, pero pag mas higher yung wattage ng natin, pwedeng mas mataas to. Ayan. Kung i-off natin yan, okay ko. Pansinin nyo. Ayan. Medyo mas mabagal siya. 24, 20 kanina. And also, meron din tayong technique dyan para mas mapadali pa to. Ayan. 24 siya. Tapos,
Ayan, punta tayo dito, double click lang. And set natin to, fill groups together. Ayan. Nakita nyo yung traversal moves niya. Ganito yung galaw ng laser natin. Pag hindi naka-on yun. Pero pag naka-enable yun, ayan. Ayan. Magbabago siya. Ay, wait lang, hindi nagbago. Wait lang ha. Ganito na lang yung natin. Kasi naka-group pa siya. Ayan, ungroup natin. Ayan, isa-isa na siya. Ayan, enable ko lang yan. Tapos check na natin. Ganyan siya. Mas bumagal ulit. 20. Ayan, pa isa-isa na. Hindi pa ganun. Kasi may white space dito. Ito yung tinatawag na white space. Yung dito. Space dito. So, ayan. So much for that. Talakayin natin dun yung mga yan sa next video natin. So, yan lang. Recap. Set it to millimeter per minute. Ito. Grid snap distance. 10. Yan. Next natin na yan. Tapos, dito naman, enable natin yung laser fire button. Ito, white space scan. Set it to 3K. Kung 3K to 5K, okay na sa sa 5 watts to 10 watts yan. Set natin, then ito, dalawang to, 1%. Yan. Check nyo din to kung na 1K. Yan, okay lang natin. Then, yung silbi nito, saan na? Ito, grid snap distance yan, 10K. Ito siya. Yan. Pag gagamit tayo nito, pen tool nga ba tawag dito? Basta yan na yan, pencil. Pag hinold nyo yung shift, kusa siyang mag-snap dito para mas madali yung nyo. Kung yung pinakamalapit na 10mm, 10mm kasi to. Yan, yung pinakamalapit, doon siya mag-snap. Wait lang. Mali. Napapahiya tayo dito. Yan. Yan. Alt pala yung pipindutin. Yan. Alt yung pipindutin, hindi shift. Yan. Pag pinindot natin yung alt, tapos dito tayo nag-snap. Mag-click. Mali ulit. Yan. Yan pala. Wrong. Shift. Shift yung misinformation natin. Ayun, shift yung hold natin para mag-snap siya doon sa gilid. Ayan. Ayan o. Nag-snap siya. Ayan. Kahit dito. Oh. So, yun lang. Yun yung natin dyan, dun sa 10mm. Ganito ko ginawa yung yung nga pala yun? Yung grid natin. So, next naman tayo. Ito. Ayan. Pwede tayong kumuha dito. Tignan nyo. Ayan. Bakit merong grid dyan? Ayan. Pwede nating gawing palatandaan mga to. Meron din dito sa gilid. Ayan. May mga design tayo. Ayan. Ayan. Set lang natin to line. Ayan. Mag-i-snap sila dyan. Para hindi tayo, pag hinold natin yung, ayan. Para mas madaling mag-snap. Ayan. Hold natin yung alt. Ayan. Mag-i-snap sila dyan. Para hindi tayo manual adjust. Ayan. Mahirap kasi. Pag hindi naka-hold yung alt. Ayan o. Pag hinold natin yung alt. Ayan. Ayan. Yun lang. Ito yung mga pinaka-importante. Ayan. So, pag may mga madadagdag pa tayo or gustong malaman, pwede tayong mag-comment sa dito sa video. Then talakayin natin next time. Pwede din po kayong mag-message dun sa page natin. Ayan, yun lang. Nga pala, itong absolute coordinates discuss natin pag up na yung laser natin. Ayan. Ayun lang muna. Basic. Hindi natin pwedeng patagalin. Lulubat na tayo. So, yun lang. Maraming salamat. Wait. Nga pala. May nakalimutan ako. Ito. Dito sa drop down na to, merong line fill. Pero na-discuss na natin pala to sa sa ibang naunang videos natin. Ayun, pag gusto nating mapunta sa advanced options, ayan, more settings, ayan, double click lang natin para makita natin to. Ayan. Dito yung speed. Ayan, speed. Set tayo dito. Depende sa kung ilang watts yung machine nyo. Power. And pwede nating i-on yung air assist dito kung may air assist tayo. And ito naman, number of passes. Ito pag naka-line po
number of passes, and yung curve, di pa natin di-discuss kasi medyo advanced yan. Ayan. Ito kung nakaline. Pero pag sinet natin to fill, mag-iiba. Ito, bidirectional fill. Itong bidirectional fill, ang takbo ng laser natin. Ayan. Para mas madali dapat naka-on to. Bidirectional fill is, pag ganun, pag pupunta dun yung laser, mag-engrave siya. Pag pabalik, mag-engrave siya. Pero pag naka-off to, ang ano lang niya, pag magpapa-right, yun lang yung engrave niya. Pag babalik siya, walang engrave. Ayan. Ayan. Gets? Ayan. On natin. Ay, ito makikita nyo sa arrow na to. Pag ganyan lang, isa lang Pag naka-on yan, ayan, pabalik-balik. Ito naman overscanning. Gamit to para hindi maging sunog yung edges ng output natin. Pag kasi naka-off to, ayan, meron ba tayong output dyan? Ayan. Ayan, naka-off yan. Okay ko? Wait lang. Ayan, okay ko. Ayan, show traversal moves. Ayan, naka-off siya. Dito kasi mag-i-stop yung laser natin yan. Sa gilid-gilid na yan. Kaya magiging sunog yung gilid-gilid. Na nyo, mamaya pag in-on ko. Yung yung overscanning, naka-on yan. Ayan, magkakaroon ng red dyan. Means dito mag-i-stop yung laser fire. Para ma-prevent yung pagiging sunog ng edges. So, yun yung yung overscanning. And itong line interval naman, correlated siya sa lines per inch. Ayan. Gawa tayo next gagawa tayo ng separate video tungkol dito. Ayan. Dito sa scan angle naman, pag nakaset siya sa 0, dito siya magsisimula. Bonus tip, pag nawalan ng kuryente, and natigil sa gitna yung project natin, lalo na sa mga nag-engrave ng malalaki, portrait sa mga wooden planks. Pag natigil dyan, gawin lang natin, set natin to 180 degrees. Ayan. Pag kita nyo yung green dyan magsisimula yung engraving natin. Ang gawin natin, ayan, abangan lang natin kung saan mag-meet. Ayan, palagpasin natin konti sa kung saan natigil, kung nawala yung kuryente. Ayan, yun yung tip natin. Itong number of passes, ito kung ilang beses dadaan yung laser. Kunwari itong shape na to, pag naka-line to, ayan, line natin. Line. Okay. Pag naka-line yan, lalo nang pag nagka-cut, ayan, kung ilang beses siya dadaan. Kung 2, ayan, 2 beses siya. Ayun. Ayan, ano pa ba? Paano pag nawala ang mga tab na to? Ayan. Ayan. Pag nawala yung mga tab na yan, mababahala ka talaga. Kahit to, pag nawala to, ayan, pwedeng lipat to Ayan. Actually, lahat ng mga to pwedeng ilipat. Mga to. Gusto nyo, customize nyo. Pag nawala yun, pwedeng click tayo dito. Ayan. Dito sila. Or pwede dito sa window. Basta click tayo sa mga open spaces. Ayan. Right click Ayan. Laser. Ayun na siya. Ayan, cuts and layers. Hanapan natin yung cuts and layers. Asan na? Ayun. Ito lang naman yung essential. Lalo na pag sa mga newbie. Cuts and layers and then yung laser. And pwede pang isang para mapalitaw natin sila. Punta tayo sa Windows and makikita natin dito. Ayan. Ayan, off natin to para Ayan. Pakita ko yung neto. Purpose. Labas lang natin yung cuts and layers. Asan na ngayon? Ayan, cuts and layers. Nanyo, pag naka-fill to and hindi naka-enable yun, ayun, fill nga, pero parang hollow din. Para mas makita natin, ang gawin natin, punta tayo sa Windows, and then, ito, toggle wireframe fill, or Alt-Shift-W yung shortcut niya. Ayun, naging fill na siya. Ito naman, color palette, layers natin. Pili lang tayo dito para, ibahin natin yung layers. Yan, giging blue siya. Nakaline ulit, set tayo ng parameters. Ayan. Ang purpose nito, itong mga to, para makagawa tayo ng batch engraving. Oo, yun din, essential. And kung yung pagkakasunod-sunod, kunwari gagawa tayo ng engraving and cut, ibahin natin yung layer ng engraving, ibahin din natin yung engraving ng cut. Pero yung parameters,
Huwag nating kalimutang mag-set yung speed and power na nagko-correspond sa wattage ng laser nyo. Kung 5 watts, 10 watts, ayun. Gawa na lang ng material test. Ito nga pala yung isang importante din. Yan, click. Ito. Sketch ko pa. Bakit may green na highlight? Bakit may red? Kung dito tayo mag-highlight, galing sa baba, yan, drag natin. Lahat ng madadaanan niya, gawa tayo ng iba pang shapes. Yan. 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 Escape lang. Kung ang lahat ng madadaanan niya, kahit mapahapyawan lang, maha-highlight sila. Pero pag sa taas tayo nag-highlight, kahit madaanan niya, yan, hindi niya ma-highlight. Ang ma-highlight lang niya, tanggalin muna natin to. Yan. Ang ma-highlight lang niya is yung mga nasa loob niya. Ayan. Diba? Ayan. Ayan. So, yun. Ano pa ba? Pwede sa mga newbie. Ako newbie din ako. Ito ang mga shape. Ayan, hirap gumawa ng perfect shape. Ang gawin lang natin, hold natin yung shift. Ayan, 'di ba? Same dito sa ibang shape 'yan. Pag na-hold yung shift, kakagawa tayo ng perfect shape. Ayan. Itong mga tools na to, hindi nyo pa masyado magagamit, node editing. And ito, alam nyo na to. Basic lang 'yan. Kung gusto nyo ng text. Ito naman, ayan, isasama ko na to pagtuturo natin yung mga absolute coordinates, user origin. Wag muna to. Itong offset, sige, turo ko na lang din. Pero parang masyadong matagal na yung video natin. Okay lang. Mari gagawa tayo ng keychain. Ayan, example na lang natin yung algo laser. Up natin yung laser. Ayan. Nga pala, ito, panning and dragging. Gusto nyo, gamitin nyo yung scroll ng mouse nyo. Ayan. Zoom in, zoom out. Alam nyo na yan. Kung gusto nyo na may i-grab yung yung working area nyo, click nyo lang. Yung scroll ng mouse nyo, pwede yan. Pag nagpakita na yung maliit na kamay dyan na nakagrab, yan, grab nyo. Pero ito, may tool din para dyan, yan. Pag gusto nyang i-stop yung pag-grab, click nyo lang escape or just simply press this. Click this. Yan, escape. Ayan na. So yun, gawa tayo ng keychain. Set tayo algo laser. Pero hindi tayo mag-engrave yan kata. Hindi nga nakakonect yung algo laser. Tama spelling yan. Algo laser, set lang natin to fill. Yan. Ito, dito pala ma-edit yung width and height ng project natin. Kung text naman, dito. Pwede din dito. Ayan. Ayan, pwedeng palitan yung dito. Ayan, algo laser. And ito, silbi ng offset. Ayan. Kung in-offset natin to, ayan. Ayun. Sorry, nagloloko yung ko. Ayan. Yung keyboard ng laptop. Ayan. Wait lang, tanggalin natin. Ayan. Offset. Pag ganitong gagawa ka ng keychain, kahit tanggal nyo muna to. Ayan, tanggalin nyo muna. Pero naka-fill to Ayan. Keep in mind na lang. Ito naka-fill to. Ayan. Then, pag in-offset natin, yun nga, gagawa ng keychain. Custom cut na keychain. Para, ayan, maging cut to shape siya. Cut to shape ba tawag doon? Alam nyo na yun. Malaki na kayo. Ayan. Pag in-offset natin, 100. Gawin lang natin 3 mm. Ito, pag gusto nyong, kung gagawa ng ng keychain, dapat naka-disable to. Disable and outward yung yung offset niya. Ayan. Ito, marami ding dito. Pero round kasi yung edges ng typeface na pinili natin. So, okay lang. Pero masyadong maliit, gawin nating 4. Ayan, pwede natin makita. Ayan, 4. Or 5 na lang. Ayan, 5. 4. Ayan, okay na yan. Then, dahil ito, engrave tong blue, ayan, kasi naka-fill siya. Huwag muna nating pansinin tong speed and power. Ito, dahil naka-fill siya, and gusto nating maging cut to, gawin lang natin, select natin, yan. Select lang natin siya, then ibahin natin yung layer.
Yun. So, naging line na siya. Pag magka-cut tayo, dapat naka-line. Ayan. Ito, tanong-tanong na lang din kayo sa sa GC natin. Kasi iba-iba yung watts ng laser natin. Kaya iba-iba din yung speed and power sa pag-cut and even yung passes. Ayan. So, ayan, nagamit na natin tong offset. Gagamitin natin to. Itong weld tool. Weld tool to eh. Ayan. So, yung mga keychain, merong bilog dito. So, gagawa tayo ng bilog. Ayan, para maging perfect, hold natin yung shift. Ayan, meron ng bilog. Ayan. Pero, paano yung pasukan ng ng ring, keyring. Gawin lang natin, pwede nating offset yan. Pero, inward naman. Ayan. Inward. Ayan, okay na. So, okay lang natin. Meron na. Usual na size ng is 3mm to. Pero 3mm. Pag regular na keychain. Pero okay na yan. Example lang naman. So, paano to makakat dito? So, ang gagawin natin, dyan na natin magagamit yung weld tool. Ayan, dra. Ayan, click lang natin yan. Select natin, then hold shift. Then click natin to. Then, gamitin natin tong weld tool. Ito, halos parehas lang sila ng boolean na yun eh. Ayan. Kaya di ko alam kung ba't nilagay pa yan. Kung meron nakakaalam. Yung specific na use nito. Ayan. Turuan nyo ako. Ayan. Ayan, okay na siya. So, magiging, na siya. Ano ba? Keychain. So, ayan. Control Z muna para sa undo. Paano? Pag hindi natin, ayan, pag gumawa tayo ng separate na maliit na circle, paano natin isesentro dito? Ayan. Gawa tayo ng mas maliit. Ang gawin lang natin, escape ulit natin. Gawin natin, select natin tong mas maliit, then hold shift, select natin yung mas malaki, then gagamitin natin to. Yun, para mapunta siya. Sentrong-sentro. Yan, then ganun ulit. Select, hold shift, select to. Then, weld. Yan, okay na. Engrave and cut na kayo. Ito nga pala, kung anong mas nauuna, basta nakaka-optimize yung cut path natin, optimization, dapat order by layer. Ayan. Para kung anong nauna dito, siya yung unang magagawa, and mas advisable na mas mauna yung engrave kaysa sa cut. Kasi nag-cut na kayo ng mas nauna yung cut nyo, then lumubog yung keychain, tsaka kayo mag-engrave, baka mamroblema kayo sa alignment. Kaya mas okay na mauna yung engrave kaysa cutting. Yan. Yung mga pag-mask and crop ng image, and even sa pag-edit, na-discuss natin sa mga naunang video natin. So, panoorin na lang. And ito naman, mga to, discuss na lang natin. Delete nyo. Nga pala yung group and ungroup, pag hindi ito naka-group, nagagalaw siya yan. Pero, ang gawin lang natin, kahit Control A para ma-select lahat, then Control G para mag-group. Yan. Isa na siya. Kung gusto namang i-ungroup, Control U, ungroup. Yan. Tuloy. Delete natin. Excuse me. Ano pa bang pwedeng i-discuss natin? Yung tracing. Napapyawan na natin sa ibang video. And ano pa ba? Yung pag-import, Control I yun. Pag-import ng design, Control I. Yan. Mag-import tayo. Yan. Kung magte-trace tayo, yan. Import ko lang. Right-click. Trace image. Yan siya, kung kakatakot. Ito, pag naka-enable, made-delete yung original image. Fade natin para mas makita natin. Yan. Made-delete tong yung original image pag to. Yan. Pero for reference, wag nating delete. Yoko mo nang discuss lahat to kasi hindi ko pa masyadong alam ko naman na, pero mas magiging okay na aralin ko mas maigi yung lahat ng mga to para mas may value yung ma-share ko sa inyo. Ito lang naman, basic lang naman yun. Adjust natin yung threshold sa gusto nating Ayan. Click lang natin. And ayan na yung yung vector. Gawin lang nating fill. Ayan. Di pala nakatagol.
Ganyan siya. Ayan. Diba? Ganda. Ayos. Kung medyo ano to, blurry or low quality, pag ginawa nyo siyang ganito, mas magiging HD. HD. Mas mas gaganda yung quality niya. Ayun, may tumatawag. Si Sir Xavier. Mamaya na sir. Ayan. Yan lang. Dito magagamit natin to sa jig making. Soon. Discuss ko yan. Sa next video na lang. Para may makontent. Ito, boolean subtract. Pag may shape tayo dito na gusto nating ano, line. Dalawa. Pero sa, uy, kuryente na. Ito. Ayan, ayan, sinelect natin yan, then select natin to. I mean, ayan, lapit muna natin. Ito yung ano ng boolean subtract Ayan. Pag linagay ko dyan, naunang, ito yung mas naunang hin-highlight ko, then hold shift tapos yan. Ayan ang mangyayari. Ayan. Pero pag nauna kong sinelect to, then hold shift tapos ito yung mababawas yan. Subtract natin. Ayun. Yun yung kaiba niya. Ito. Ano ba to? Bala na kayo dyan. Hindi ko masyadong ginagamit kaya hindi ko ituturo. Ayan. Hindi nyo naman masyadong magagamit yan. Pag gagawa lang kayo ng mga ornaments or mga design dito sa Lightburn, yan yung magagamit. Pero mostly na ginagamit ko is Canva. Doon ako nagde-design, then import ko na lang dito. Mas madali yun. Soon. Turo natin yan. So, yun lang. Nakarami na tayo. And bye-bye na. Bye-bye ulit.